Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa Esther, Kapitulo 3, versikulo hanggang 5. Ito po ang nakasulat. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Xerxes sa tungkulin si Haman, na anak ni Hamidata, isang Agagita. Ginawa niya itong punong ministro. Lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay umuyukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi umuyukod at lumuluhod. Tinanong siya ng mga tauhan sa pintuan ng palasyo, "Bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari?" Araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw pa rin niyang sumunod. Kaya sinumbong nila si Mordecai kay Haman para malaman kung pagbibigyan siya ni Haman, sapagkat sinasabi ni Mordecai na siya isang Hudyo. Nang mapatunayan ni Haman na hindi nga umuyukod at lumuluhod si Mordecai, sumiklab ang galit nito. Yan lang po, maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayong hapon po, ang aking ibabahagi mula sa Aklat ni Esther, Kabanata 3, talata 6 hanggang 7. Nang malaman niyang Hudyo si Mordecai, umisip siya ng paraan upang malipol ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Xerxes. Nang unang buwan ng 12 taon ng paghahari ni Xerxes, ginawa sa harapan ni Haman ang palabunutang tinatawag na Pur upang malaman kung anong araw nararapat isagawa ang balak niya. Tumama ito sa 13 araw ng 12 buwan na kung tawagi Adar. Purihin po natin ang malumika sa pagkakabasa ng kanyang mga salita. Amin. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking pumabasahin ngayon ay mula sa libro ng Esther chapter 3 verses 8 to 11. Sinabi ni Haman kay Haring Aswero, "Mahal na hari, may isa pong grupo ng mga tao na naninirahan sa iba't ibang lalawigan ng inyong kaharian at may mga sarili po silang kautusan na iba kaysa sa ibang bansa. Hindi sila sumusunod sa mga kautusan ninyo at hindi ito makakabuti para sa inyo kung pababayaan na lang sila. Kung gusto ninyo, mahal na hari, mag-utos kayo na patayin silang lahat at magbibigay po ako ng 350 toneladang pilak sa mga pinuno ng inyong kaharian at ilalagay nila ito sa taguan ng kayamanan ng hari." Pagkatapos, kinuha ng hari ang kanyang mga singsing na pantatak at ibinigay kay Haman na anak ni Hamedata na Agageo. Ang kalaban ng mga Hudyo, sinabi ng hari sa kanya, "Sa iyo na lang ang pera mo, pero gawin mo ang gusto mong gawin sa mga Hudyo." Amen. God bless po. Hello po, good evening. Ang aking Bible verse for today is from the book of Esther, chapter 3, verses 12 to 13. Then the 13th day of the first month, the royal secretaries were summoned. They wrote out in the script of each province and in the language of each people all Haman's orders to the king's satraps, the governors of the various provinces, and the nobles of the various peoples. These were written in the name of King Xerxes himself and sealed with his own ring. Dispatch were sent by couriers to all the king's provinces with the order to destroy, kill, and annihilate all the Jews, young and old, women and children, on a single day, the 13th day of the 12th month, the month of Adar, and to plunder their goods. Amen. The word of the Lord. So muli po, purihin ang Panginoon sa panibagong pagkakataon na ibinigay po sa atin na tayo makapagpatuloy sa devotion na ginagawa po natin sa bawat araw. At tayo nga po ngayon ay nasa Esther chapter 3. At ang ating pong babasahin ay mula po sa chapter 3, verse 13 to 14. So sabi po dito, "At sinugo ang mga sulat sa pamagitan ng mga sugo sa lahat ng mga lalawigan ng hari upang lipulin, patayin at puksain ang lahat ng mga Hudyo, bata't matanda, mga bata at mga babae sa isang araw. Sa 13 araw na ikalabing-dalawang buwan na siyang buwan ng Adar upang samsamin ang kailang mga pag-aari.
Ang kopya ng sulat ay lalabas na utos sa lahat ng mga lalawigan na maging handa sa araw na iyon upang isagawa. So dito makikita po natin na si Haman, no, ay nagplano po siya upang patayin ang lahat ng mga Hudyo, no. Ito ay nagsimula lamang dun sa hindi paggalang ni Mordecai o pagyukod ni Mordecai, na hindi niya pagyukod, no. So dito makikita po natin na yung plano ay talagang patayin yung mga bata at matanda, no. Talagang ultimo yung mga bata ay kasama lahat. So dito makikita po natin na talagang grabe yung ginawa ni Haman, no, yung pagpaplano. At dito makikita rin natin na talagang ay yung mga biktima ay talagang lipunin, no? Talagang ubusin lahat. Sabi nga dyan, yung mga bata, matanda, babae, lahat dapat patayin. So ibig sabihin, matindi po talaga yung nais ni Haman na mangyari. So dito, makikita po natin na dapat lagi po talaga tayong manatili, no? Kung iano natin yan sa ating buhay. Yung kaaway talaga ay wala pong pinipili yan, no? Talagang gagawin niyan yung lahat upang makagawa ng mga bagay na hindi akma, no? Kung kaya't kailangan po talaga nating manatili do sa proteksyon ng Diyos, no? Sapagkat siya lamang po yung tunay na kalasag natin, siya lang po yung pwede po mag-ingat sa atin. So dito makikita po natin yung paghahanda ng mga tao, no, para patayin yung mga Hudyo. Ay grabe po ito, no. Maghahanda sila para patayin yung mga Hudyo sapagkat ito po ay utos ng hari, no. Pero dito po natin makikita po natin dito na ang Diyos ay hindi po magpapabaya yan, no, sa kanyang bayan. Na makikita natin yan sa mga susunod na mga chapter. Makikita po natin dyan na ang pag-iingat talaga ng Diyos ay grabe ito, no. Pwede maging mabaligtad yung mangyari. So dito makikita po natin na ganyan po katindi yung kapangyarihan ng ating Panginoon, no. Na sa simula pwedeng isipin ni Haman na siya ay nagtagumpay, no. Subalit makikita po natin na sapagkat ang mga Israelita o mga Hudyo ay may Diyos na makapangyarihan, ay makikita po natin dito sa mga susunod na chapter, no, yung kanyang dakilang pagliligtas para sa kanyang bayan, na kasalukuyan ding nangyayari sa ating buhay, na patuloy tayong iniingatan at pinoproteksyonan ng Panginoon, at tayo po'y iniligtas ng Panginoon sa anumang plano at gawa ng kaaway. So muli po, purihin ang Panginoon sa isang napakagandang favor muli na ibinibigay sa atin sa bawat araw. So muli po, God bless everyone.